New Jordan Luka 2 highest basketball shoes, mabibili lamang sa halagang 3,199. I-click lang ang link sa comment section. Ang NBA legend na si Tracy McGrady ay kamakailan lamang gumawa ng kontrobersyal na pahayag tungkol kay Steph Curry na nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga tagahanga ng Golden State Warriors. Hindi pa siya kasama sa aking top 10, sabi ni McGrady tungkol kay Curry. Hindi pa talaga. Sa tingin ko, nagkaroon si Steph ng isang pambihirang karera. Malinaw na may 4 siyang kampyonato, 2 MVP sa liga, at may finals MVP siya. Pero kung babalikan mo ang kanyang karera, at tingnan kung kailan wala si Draymond Green sa lineup ng isang season, kung titingnan mo si Klay Thompson na na-miss ang isang season, pero kung babalikan mo ang kanyang karera at tingnan kung kailan wala si Draymond Green sa lineup ng isang season, kung titingnan mo si Klay Thompson na na-miss ang isang season, kung ikaw ay talagang great, kung ikaw ay magiging isang top 5 na player at isa sa iyong mga kasama ay nawawala at hindi mo magawang makapasok sa playoffs, hindi kita mailalagay sa top 5 o top 10. Hindi ko talaga magagawa. Ginagamit ni McGrady ang 2021 season bilang basehan, kung saan sinabi niya na hindi maaring maging top 10 all-time si Curry dahil hindi nakapasok ang Warriors sa playoffs noong taon na yon. Bagamat mahirap ang mga ranking na ito dahil sa talento sa NBA, ang paliwanag ni McGrady para hindi isama si Curry sa top 10 ay walang sapat na basehan. Noong 2021, ang season na tinutukoy ni McGrady ay pinangunahan ni Curry ang liga sa scoring na may 32 PPG at nagtapos bilang ikatlo sa MVP voting. Sa 63 games na nilaro ni Curry noong season na yon, ang Warriors ay may record na 37-26 na sana'y sapat para sa 5th seed sa Western Conference. Ang dahilan kung bakit hindi nakapasok ang Golden State sa playoffs nung taon na yon ay dahil ang team ay nagkaroon ng 2-7 na record sa 9 na laro na hindi naglaro si Curry. Tulad sa mga tagahanga na nagpunto, si LeBron James at iba pang hindi matatawarang mga dakilang players sa kasaysayan ay minsan ding hindi nakapasok sa playoffs. At habang may konteksto sa mga pagkakataong iyon, may konteksto rin sa kaso ni Curry. Sa katunayan, ang kampanya ni Curry noong 2021 ay dapat na magpapalakas sa kanyang kaso para sa pagiging top 10 of all time dahil dinala niya ang isang mahina na roster ng Warriors sa record na 37-26. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, si Chandler Parsons ay kamakailan lamang nagsalita sa Run It Back TV at ibinunyag ang tila alitan sa pagitan ni Luka Doncic at Kristaps Porzingis. Ayon kay Parsons, may tunay na hidwaan sa pagitan ng dalawang former teammate na makikita sa pagbabalik ni Porzingis sa Dallas kasama ang Boston Celtics. Siyempre magiging mas marahas ito kay Kyrie Irving sa Boston, walang duda. Hindi nila gusto si Porzingis sa Dallas. Hindi gusto ni Luka na maglaro kasama siya. May totoong hidwaan dyan na tuwing hahawakan niya ang bola, siya ay sisigawan ng boo, sabi ni Parsons. Sa Dallas, sa kahit anong dahilan, ang mga fans nila, sila'y mapagmataas. Kung ikaw ay na-injury at hindi ka naglalaro, kung hindi mo ginagawa ang iyong dating gawi bago ka dumating sa Mavs, hindi ka nila gusto. Ngayon pinag-uusapan natin ang NBA Finals at ganito ito naging akma. Kaya oo, sa tingin ko may karagdagang motibasyon para sa dalawang player. Mas magiging mabagsik ito sa Boston para kay Kyrie Irving, pero natitiyak ko na si Porzingis ay makakarinig sa tuwing hahawakan niya ang bola. Dagdag pa ni Parsons na ang mga fans sa Dallas ay partikular na masigasig at may sama ng loob sa mga player na hindi nagpi-perform o madalas na na-injury, gaya ng nangyari kay Porzingis noong nasa Mavericks pa siya. Sumali si Porzingis sa Mavericks na may mataas na inaasahan pero nahirapang siyang matugunan ito ng palagian dahil sa mga injury at kakulangan ng chemistry kay Doncic. Sa kanyang 3 season sa Dallas, siya ay nag-average ng 20 points, 8.8 rebounds, 1.8 assists, 0.6 steals, at 1.7 blocks habang nakapagtala ng 44.8% mula sa field at 34.5% mula sa 3-point range. Sa kabila sa mga disenteng stats na ito, nabigo ang Mavericks na makaabot sa second round ng playoffs sa panahon niya sa team na naging dahilan sa kanyang pag-trade noong 2021-22 season. Pagkatapos ng trade, nakaabot ang Mavericks sa Western Conference Finals na lalo pang nagpakita sa tila hindi angkop ni na Doncic at Porzingis. Ngayon, habang naghahanda si Porzingis na harapin ang dati niyang team sa NBA Finals, ramdam na ang tensyon. Sumali si Porzingis sa Celtics sa offseason at naging mahalagang player, bagaman mula siya sa isang injury na naging dahilan para ma-miss niya ang ilang playoff games.
Napansin ni Parsons ang dagdag na motibasyon para sa parehong player na nagsasabing tiyak na gustong patunayan ni Porzingis ang kanyang sarili laban sa kanyang former team. Bagamat mas matindi ang puot kay Kyrie Irving sa Boston dahil sa kanyang kontrobersyal na pag-iwan, magiging malinaw naman ang galit kay Porzingis sa Dallas tuwing hahawakan niya ang bola. Habang maghaharap ang Mavericks at Celtics sa NBA Finals, nakatuon ang lahat ng mata sa dynamic sa pagitan nina Doncic at Porzingis. Ang kanilang dating alitan ay nagdadala bilang must-watch series sa inaasahang nakakapanabik na serye kung saan parehong player ay sabik na ipakita ang kanilang husay at patunayan ang kanilang halaga sa biggest stage. Isa rin sa mga pinakaabangan ay ang laban sa pagitan nina Kyrie Irving at ng Boston Celtics. Ang pag-iwan ni Irving sa Boston ay naghatid ng mapait na alaala at hindi ito nakalimutan ng mga fans ng Celtics. Ang puot sa pagitan ni Irving at ng kanyang dating team ay tiyak na magdadala ng karagdagang intensidad sa bawat laro. Tuwing papasok si Irving sa court, ang reaksyon ng crowd at ang kanyang performance laban sa former team ay magiging sentro ng atensyon. Isa pang nakakainggan yung kwento ay ang labanan sa pagitan ni Jason Tatum at Luka Doncic. Si Tatum na nauna ng 2 taon kay Doncic sa liga ay madalas na natatabunan ng hype na nakapalibot sa star ng Mavericks. Sa kabila ng kahangahangang playoff resume at patuloy na performance ni Tatum, si Doncic ay ang nakatanggap ng mas maraming media attention at papuri. Ang seryeng ito ng finals ay nagbibigay ng pagkakataon kay Tatum na ipakita ang kanyang husay at patunayan na siya ay karapat-dapat na makasama sa usapan kasama si Doncic. Sa loob ng Celtics, mayroong isang interesanting dynamic sa pagitan ni Jason Tatum at Jaylen Brown. Matagal nang itinuturing si Tatum bilang pinakamahusay na player ng Celtics. Ngunit ang mga kamakailang performance ni Brown, kabilang ang pagkapanalo ng Eastern Conference Finals MVP, ay nagpasiklab ng mga diskusyon tungkol sa kanyang rising status. Habang itinatanggi ng head coach na si Joe Mazzulla ang anumang usapan tungkol sa hidwaan sa pagitan ng dalawa, ang kanilang chemistry sa court at mga individual performance ay masusing susubaybayan. Ang hangarin ni Brown na lumabas sa anino ni Tatum at pagtibayin ang kanyang lugar bilang co-leader ng team ay nagbibigay ng karagdagang layer sa kwento ng Celtics. Bukod dito, ang laban sa pagitan ng matinding depensa ng Celtics at ng malakas na opensa ng Mavericks ay magiging isang pangunahing larangan sa labanan. Ang Celtics ay may isa sa pinakamagandang depensibong unit sa liga, habang ang Mavericks ay may mga elite scorer sa katauhan nina Doncic at Irving. Kung paano haharapin ng depensa ng Boston ang kapangyarihan sa opensa ng Mavericks at vice versa ay malamang na magtutukoy sa kinalabasan ng serye. Sa kabuuan, ang NBA Finals ay nakaset sa isang thrilling contest na puno ng personal rivalries, team dynamics, at strategic battles. Bawat laro ay magdadala ng sariling set ng mga kwento na ginagawang isang nakakaingganyong panoorin para sa mga tagahanga ng basketball ang seryeng ito. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.